Pag-ibig sa unang pagtingin. Sino ang mag-aakalang sa loob ng halos 150 taon ay may iwan pa rin ang bakas ng unang pag-iibigan sa bahay na ito? Mga damdamin at alaalang nanunuot sa bawat sulok ng pundasyon, kung kaya't nanatiling matatag sa paglipas ng panahon. Ang Casa de Segunda o Luz Katigbak House ay pagmamay-ari ni Don Manuel Mitra de San Miguel Luz at Segunda Solis Katigbak. Ang bahay na batong ito ay nakatayo sa bayan ng Lipa, Batangas. Ginawa ito noong 1860 na hanggang ngayon ay matatag pa rin nakatayo't nasasaksihan ang sikat na modernong panahon. Mula sa entrada, makikita ang kahoy ng yakal na siyang ginamit upang magsilbing tarangkahan. Ang kahoy na ito ay mabigat at talagang may kakayahang lagpasan ang pagsubok ng oras. Sa taas ng tarangkahan ay masisilayan ang ngalan ng natatanging tahanan na may nakasulat na Casa de Segunda. Halika, pasok tayo. Mula rito ay matatanaw natin ang tinatawag na azotea. Ang azotea o azotea sa Espanyol ay isang balkonahe na nasa likod o gilid ng bahay na bato na karaniwang yari sa bato o konkreto. Maaaring malapad o maliit. Depende sa lapad din ng bahay. Ginagamit itong pahingahan habang nakatunghay sa malaking bakuran. Mula sa bakuran naman ay matatanaw ang puno ng kapeng barako kung saan yumaman sina Segunda Katigbak at Manuel Luz. Ang fountain, fish pond at orchard ang nagsisilbing punong interes at trio. Ngayon nakita na natin ang taglay na ganda ng labas na anyo ng bahay na bato. Halina't libutin naman natin ang loob nito. Nakatitiyak ako mas marami ritong mayahandog na kinaadman sa ating isipan. Noong ikalawang digmaan ay may naganap na pagbomba sa bayan na kung saan nakatayo ang Casa de Segunda. Sa kabutihang palad ay nanatili pa rin na nakatayo ang nasabing bahay na bato. Ayon sa tagapangalaga na naturang casa, Good afternoon din, ako si Idel Bautista, caretaker for 24 years. Itong house, 90% original, 137 years old na house. 70% sa Casa de Segunda ang nananatili pa rin na orihinal. Ang ilan lamang sa mga nabago rito ay ang bubong at may nadagdag din na ibang muebles. Kahit na ang disenyo ng bahay na bato ay tanyag sa arkitekturang Espanyol, nagagawa pa rin itong isakatawan ang pagpaparamdam ng tropikal na disenyo. Ang mga detalyadong lilok na makikita sa tahanan ito'y tunay na kamangha-mangha. Mula sa mga pintang nakasabit sa dingding hanggang sa nakabibighaning pintura ng kisame. Hindi maikakailang. Ang tahanang ito'y minsan na rin naging kanlungan
ng mga nagdaan na pamilya sa nakalipas na daang taon. Isang palaisipan ang kumikiliti sa aking isipan. Kung sakaling naranasan natin ang mamuhay kasabay sa oras ng pamilya ni Segunda Katigbak at Manuel Luz, paniguradong mas nakabibighaning tunghayan ang natatanging ganda ng kanilang tahanan. Tahanan na siyang naging saksi ng hindi mabilang na diskusyon, tawanan, bangayan, ligaya, lumbay at sakit na siyang nagpayaman ng kwento sa likod ng estrukturang ito. 137 years old na house. Isa sa house na hindi nasunod ng Second World War. Bahay nga ni Segunda, first love ni Jose Rizal. Hindi naman naging sila kasi noong unang panahon, ng uso fixed marriage, matandaan. Kaya siya pinagkasundo kay Manuel Luz, isa sa pinakamayaman dito sa Lipa, yun ang napangasawa. At sakali po, hindi rin po yata ginusto po si Jose Rizal sapagkat siya po yung nakatira po sa Alapan. Kasi noong unang panahon ng uso nga, kung taga saan ka, dapat taga ng mga pangasawa mo. Yung po nangyari pong pagsabog dito noong ikalawang digmaan, yun po may, ang pagkakalam ko po nun is 5 po yatang historical yung nandito pa rin po ngayon. Kasi noong unang panahon nga daw, di yumaman ang Lipa gawa ng kaping barako. Kasi nagkaroon daw ng virus ang coffee plantation all over the world. Lipa lang yung kinukuhanan ng supply ng kape. Kaya naging boom ang Lipa. Yumaman sila, panakayan sila ng bahay. Nagustuhan ng Hapon na tumira dito kasi gusto ng Hapon ng malalaking bahay. Ayaw umalis ng Hapon, ang ginawa ng US, bombahin ng Lipa. Nasunog ang buong Lipa, 5 lang yung nakasurvive na bahay. Isa ito lang yung open sa public sale yun, tsaka yung katigran. Sa tingin niyo po ba sa mga susunod pa po taon, nakatayo pa rin po ito Casa de Segunda? Halimbawa, isipin na po natin na puro modernong istruktura na po nasa palibot ito. Sa tingin niyo po ba mapapanatili pa rin po ang historical heritage po ito? Sa palagay ko, tatagal pa ito ng matagal na matagal kasi lagi rin may nag-check ng mga architecture, tinitingnan yung structure, kung matibay na matibay, tsaka nag-check talaga ng tsaka inaayos ng National Historic Commission para mas mapatibay pa. Naging tahanan ang Lipa sa napakaraming mahahalagang kaganapan sa ating kasaysayan. Bukod pa rito, nananatili ring matatag ang ilang arkitekturang nagsilbing tahanan ng mga yumaong bayaning lumaban para sa bayan. Sa paglilibot sa lungsod, kapansin-pansin ang mga labi ng bahay na bato. Isang estilong pinagsasama ang katutubong Filipino at Espanyol na mga elemento ng arkitektura. Ang mga bahay na ito na may mga pader na bato sa ibaba at mga estrukturang kahoy sa itaas ang dinisenyo upang mapaglabanan ang tropikal na klima at minsan ng mga lindol. Mula sa mga kolonyal na impluwensya ng Espanyol hanggang sa modernong mga edifisyo, ang panoramang urbano ng lungsod ay isang musik ng mga disenyo na sumasalamin sa paglalakbay nito sa paglipas ng panahon.